Muli po, mapagpalang umaga sa bawat isa. Salamat din po sa ating mga kapatid na nasa Zoom. And as we start sa ating mensahe for today, gusto ko pong mamili po kayo bilang isang tao. Isa lang. Anong pinaka-importante bilang isang tao? Sa ano na ito? Sa mga salitaan na nandyan. Service, time, devotion, faith, courage, blessing, evangelize, breakthrough, worship, salvation, tithes, strengths, anointing, preaching, pray, fasting, singing, reading, meditation, study, love. 5, huwag nyo na pong banggitin. 4, 3, 2, 1. Sino po pumili ng worship? Sino pumili ng love? Hindi, taas ng kamay, taas ng kamay. Huwag niyo na po sabihin kasi marami pag binanggit niyo. So the most important thing bilang isang tao ay hindi po worship. Bakit hindi ka po makakapag-worship ng tama if you were never been renewed? Mag-worship ka lang din ng walang kabuluhan. Hindi ka rin pwede mag-love kung hindi ka rin nabago ng Panginoon. You will love the way how the world loves. Yung pagmamahal pa rin natin is chocolate pa rin yun. Bulaklak pa rin yun. At how we express our love sa mamahaling restaurant, candlelight dinner. Ganun pa rin yung mangyayari nun kapag ikaw ay walang salvation. Nothing will change, nothing will be renewed. Hindi natin ma-experience tong lahat, okay? Kapag hindi natin natanggap yung totoong salvation. So, in this series po natin, ako na po yung panghuli. So, meron pong 11 na tanong. And the 8 was given by the first 3 si Ate Nora. Second si Pastor... sorry. Pastor Mike. Pastor Mike is yung first 3. Have you enjoyed fellowship with Christ and the Father? Are you sensitive to sin? Do you obey God's word? Kaya Ate Nora, do you reject this evil love? Do you eagerly await Christ's return? Sorry. Do you reject this evil world? Sorry po. Do you eagerly await Christ's return? Do you see a decreasing pattern of sin in your life? Then kay Pastor Julius po, do you love other Christians? Do you experience answered prayer? Alam niyo po, kung totoo po nating tinanggap, kung totoo po tayong recipient ng salvation, hindi po 50% yung tanong na to. Yes, nakaka-enjoy naman ako sa kanila. 50% naging sensitive ako. 60%, 90%. The salvation po is not about the percent. Kung wala ka pong confidence, let's say yung feelings mo is i-base mo sa numbers. Okay, 99%, you miss the 1%. In short pa rin po niyan, it's no. So meaning, hindi po ito dapat nating baliwalain. Kasi yung test na ito will define kung ligtas ka nga ba o hindi. Yung mga test na to, hindi po ito simpleng test lang. It was being written in the Bible para magkaroon po tayo ng idea kung totoo nga bang after ng buhay natin dito, ligtas ka o hindi. Hindi po natin alam sa mga nakaupo ngayon dito, ilan po ba yung ligtas? No one knows. Only the Lord knows. But the Lord gives us the idea, gives us the revelation sa kanyang salita na you will have that confidence, malalaman mo kung ligtas ka o hindi. Ngayon, pag hindi mo alam, yet naibigay na sa iyo yung mga criteria, yung mga idea, yung mga verses, yung mga concept, pero wala ka pa ring nararamdaman about these things, question yourself. Itanong nyo sa sarili nyo,
am I really saved? Kasi yung punto po talaga nun, if you never experience this test, if hindi ka talaga pasado dito, that's automatic. Hindi po pwede nating sabihin, hi, heaven yan kasi mabait. Wala pong ganun. Hindi po criteria, o hindi po yun yung pagiging mabait, hindi yun yung magiging rason kung bakit ka mapupunta sa langit. Yung pag-ibig na binigay ng Diyos, okay, yung pag-ibig na binigay ng Diyos, that kind of sacrificial love. So, maiintindihan po natin na ano bang klase ng pagmamahal yung nararapat bilang isang tao. Sabi ni Pastor Julius, a love that would rather support you regardless if you are right or wrong rather than to hurt you with the truth. Yung mga kasama ba natin, yung mga kaibigan ba natin, susuportahan ba tayo sa mga mali nating ginagawa? Ganun ba yung ating mga tropa? Ganun ba yung ating mga kaibigan? Ganun ba yung ating mga kapatiran? O sasabihin sa atin yung masakit na katotohanan which will lead you to heaven? A love that points you to the temporal happiness and satisfaction of this world. Isa po sa mga natutunan ko during podcast last Saturday is meron pong mga tao na binibigay ang mundo nito para makasama po natin sa mga inuman, sa mga bisyo, sa mga temporal na happiness, but hindi po sila magpo-point sa atin doon sa eternal joy and fullness which is in Christ Jesus. We will never feel that kind of love sa mga taong alam po natin na nakakasama natin doon sa baso. Doon sa mga bisyo po natin, alam po natin yon na hindi po sila yung magbibigay ng eternal joy at fullness, kundi yung ating Panginoon na gumagamit ng mga tamang tao na magsasabi sa atin ng katotohanan na masasaktan man tayo. Yes, nasasaktan tayo, it's because we are living in sin. Na ayaw nating kumawala. Ayaw nating lumapit sa katotohanan because pag nakadinig tayo ng tamang katuruan, it hurts us. Nakakasakit po kasi. Tama? Nakakasakit na makadinig tayo ng pagtatama knowing na yung buhay natin ay hindi akma. So our series, is it real? 11 biblical tests of genuine salvation. So hindi po dapat nating itong ibaliwalain. Now, bibigyan ko po ng specific na mga examples para po maintindihan natin yung value ng kaligtasan. See this picture? Diyan po ba kayo? Okay. Sa picture na to, I want you, kasi naibigay na yung 1 to 8, di ba? Naibigay na. So we have that idea. We have that concept in our mind how to check or evaluate salvation. Ang tanong ko, how many are really saved in this picture? Ilan po sa mga tao sa picture na to ang totoong ligtas? So meaning, kung merong totoong ligtas, merong may nagpapanggap. Tama? Kung may nagpapanggap, meaning may hindi dyan ligtas. At hindi po natin pwedeng pagtawanan yung eternity natin. Our eternity, hindi lang yan 2 weeks na ilalabas ka ni Lord doon sa impyerno. Oops, okay, 1 month, 1 year ka na, ilalabas na kita sa impyerno. Isipin po natin, eternity po ito. Now, let's get deeper. Sa lahat na nag-preach dito sa gitna, sa lahat na nagba-Bible study, sa lahat na nag-exhort, sino ang totoong ligtas sa kanila? Kilala natin sila. Nakikita natin sila. Sino ang totoong servant sa kanila? Sino yung totoong mapupunta sa langit? Doon sa likod, sa media, kilala natin sila. Sino ang totoong ligtas sa kanila? Sino ang totoong servant sa kanila? Sino ang totoong mapupunta sa langit sa kanila? Kilala po natin sila. Sa lahat ng mga backup and vocals, kilala po natin sila.
nakikita po natin yung buhay nila. Sino ang totoong ligtas sa kanila? Sino ang totoong servant sa kanila? Mapupunta ba sila sa langit? Sa lahat ng tumutugtog dito, kilala natin sila. Sino ang totoong ligtas sa kanila? Sino ang nagpapanggap lang na servant sa kanila? Sino ang totoong servant sa kanila? Sino sa kanila ang mapupunta sa langit? Now check yourselves. Isipin nyo po, saliksikin nyo ang inyong sarili. Sa lahat ng mga driver, sa lahat na nagtatranspo, sino po, hindi ko naman po ito na ginugusto, but in case, mamatay during drive. Okay? Sino yung mapupunta dun sa langit? Sino yung totoong maliligtas sa kanila? Sa lahat ng naghatid sundo po sa atin. Sino ang totoong ligtas? Sa mga nagluluto, nandun sa kusina, every Friday and every Monday, kilala natin sila. Sino ang totoong ligtas? Sino ang totoong servant sa kanila? Sino ang totoong mapupunta sa langit sa kanila? Sino yung mga nagpapanggap? Sa couples, marami po tayo dito. Kilala natin lahat sila. Ngayon, sino sa mga couples ang totoong ligtas? Sino sa lahat ng couples pag namatay mapupunta sa langit? Sino yung totoong servant sa mga couples? At sino yung mga nagsisimba lang? Ngayon, sa lahat ng mga nakaupo, sino ang makakapunta sa langit? Sino ang nagpapanggap lang? Sino ang totoong ligtas? Sino ang totoong servants sa lahat ng mga nakaupo? Hindi ko po masasagot yan. Tanging kayo lang. Now, kapag hindi ka po sigurado, if you have that doubt na alam mo sa sarili mo na hindi mo talaga kilala ang Panginoon, we'll pray for you later. At alam nyo na po, ay yung mangyayari kapag tayo ay pumupunta lang tayo sa simbahan para magsimba lang. So okay lang na hindi ako makapagsimba. Okay din pag hindi ako makapagsimba. Okay lang din makapagsimba ako. If ganun po yung mindset natin, I guarantee you, pupunta ka po sa impyerno. Why? Because a renewed mind will always seek the presence of the Lord no matter what happened. Umulan, bumagyo, lumindol man dyan, pupunta ka. Kasi alam mo na nandun na yung commitment mo sa Panginoon. At hindi po yan weather lang. And I'll get more closely sa ating family. May mga kapatid po tayo, may mga nanay, tatay. Hindi ko na po sila kilala. Kayo na po yung nakakilala sa kanila. Ngayon, pag namatay po sila, alam nyo po kung saan sila papunta. Huwag po nating sabihin ulit dahil mabait siya, dahil nag-provide siya, dahil nilulutuan niya ako, dahil inaalagaan ako ni mama, ni papa, ay save na sila. Let's all be clear sa Biblia, hindi po yun yung criteria para makapunta sa langit. Sa mga anak po natin, tatandaan po natin, merong tinatawag na age of accountability. Yung age na yon, the moment na alam na ng isang bata, yung mali tsaka sa tama, he is entitled to be judged. He is entitled to go in heaven and to go in hell. Ngayon, sa atin pong mga anak, kilala po natin sila. Sino sa kanila ang mapupunta sa langit? Sino yung hindi? Sino yung naisira na natin? Sino yung hindi? At alam po natin, bilang isang Kristiyano, o bilang isang magulang at isang kapatid, na hindi alam ang katotohanan tungkol sa inyong sariling kaligtasan, no doubt, walang alinlangan na hindi mo din alam kung ang iyong pamilya ay ligtas. Kasi in the first place, hindi mo nga din alam ang katotohanan. Tama? It's given. Pero, kung sigurado ka sa iyong sariling kaligtasan, sa sarili mo at alam mo safe ka, magkakaroon ka ng discernment na malaman kung sila ba ay ligtas o hindi. So kapag tayo, confident tayo na ligtas, alam po natin yung isang pamumuhay ng hindi ligtas. Tama? Ngayon, alam na natin, so we need to do something. Na alam po natin na kapag yung magulang natin ay
hindi na talaga sumisimba, hindi na nagpipray, hindi na walang devotion, hindi nagbabasa ng Biblia, tapos sasabihin natin ligtas si Papa, ligtas si Mama. Huwag po natin lokohin ang ating sarili. Kung tayo po ay ligtas, we need to have that confidence na alam po natin sino yung ligtas, sino yung hindi. Not based on our own feelings, but based sa Biblia. So kung tayo po ay confident na alam po natin ang sarili nating kaligtasan, we have that discernment at kilala natin kung sino yung maliligtas at sino yung mapupunta sa impyerno. Ulitin ko po, yung mga nauna kong nabanggit, kilala ko po sila. Kilala natin sila. Yung mga family natin, hindi ko na po yung kilala. Hindi na rin po yung kilala ng iba. Kayo na lang po nakakilala nun. So, ang tanong ko po doon is, alam nyo ba kung sino sa family nyo yung ligtas at hindi? Have that burden na, because it's given by the Lord. Ang Diyos ang nagbibigay ng kabigatan sa ating puso, yung pag-push ba? Yung pag-push. Kasi tayong mga naligtas na, we have that heart na, Lord, sana yung kapatid ko din, na manginginom, na maraming bisyo, sasabihan ko din. Hindi lang ako mananatili. Kasi ligtas ako and I don't want na pag-roll call doon sa langit, yung family mo, wala, ikaw lang. How painful is it? Gaano kasakit yun? Gaano kasakit na makita na ikaw lang pala yung nandun? Taas-taas ka ng kamay dito, iyak-iyak ka, tapos worship ka ng worship, nakikinig ka. Yes, that's good. That's a good thing. Pero yung ano ko si doon, ba't ikaw lang? Hindi ba pwedeng iparanas mo rin yun sa family mo? Hindi ba pwedeng i-share mo rin yun kung bakit ka nagtataas ng kamay? Bakit ka nagpipray? So sana magkaroon po tayo ng desire. So on our topic will be on 1 John 4:1-6. Nakikita lang ba? Nakikita ba? Sige po, tayo po ay tumayo at basahin po natin. 1 John 4:1-6. Okay, thank you so much. So in verse 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming lumilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. This goes also sa mga nagpipreach, sa mga nagtuturo, sa mga nagba-Bible study. Huwag po nating lahat paniwalaan yon. Bakit? Hindi ano po natin na hindi lahat ng espiritu ay nanggagaling sa Diyos. So anong gagawin po natin? Subukin ang mga espiritu. Pero dito po sa verse 6, tatalunan ko po muna. Kami ay sa Diyos. Ang nakakilala sa Diyos ay nakikinig sa amin. At ang sa Diyos at ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa amin. Dito ay ating nakikilala ang spirito ng katotohanan at ang spirito ng kamalian. So the ninth on the biblical test of genuine salvation is, do you experience the ministry of the Holy Spirit?
Nai-experience ba natin paano kumilos yung banal na Espiritu? Kapag hindi po natin na-experience, kapag wala po tayong ebidensya that the Holy Spirit is molding us, is changing us, transforming us, I will still go to the answer of mapupunta ka sa impyerno. Why? We are talking here about genuine salvation. Totoong pagkaligtas. Hindi panggap-panggap na pagkaligtas. Hindi yun dahil nakasama ka, dahil family mo ay Christian, tapos ikaw ay maisama na rin dun sa package. Wala pong ganon. Hindi po ganon ang tinuturo sa Biblia. So in 1 John 4:13-14, by this we know we abide in Him, and He is in us, because He has given us of His Spirit. And we have seen and testified that the Father has sent the Son as the Savior of the world. By this we know we abide in Him. So, in the first place po, we do not abide in the Lord naturally. Paano? Bakit? Kasi po makasalanan po tayo. We don't seek God. We don't like His holiness. We don't look for God's glory, and we are not focusing on God's plan, for we are all bound to eternal separation. Kung bakit po, sa totoo lang, hindi naman talaga tayo nag-aabide sa Panginoon eh. Tama? Yung initial nating tao, yung mundo na kung saan nanggaling tayo sa makasalanang mundo. Makasalanang gawi, mga makasalanang ginagawa natin. Bago tayo katagpuin ng Panginoon, walang may nag-a-abide sa Panginoon. Tama? Ni isa man sa atin, walang nag-a-abide. Ngayon, kung bakit ka nananatili, kung bakit ka nag-a-abide sa Panginoon, dahil binago ka ng banal na Espiritu. Kaya wag po nating sabihin na I did this, that's why I was abiding in the Lord. Ginawa ko to, nagbibihis ako para mag-abide ako sa Panginoon. No, nag-abide tayo sa Panginoon dahil binago ka muna ng banal na Espiritu. Kung walang pagbabago na ginawa, hindi ka magpapatuloy sa paglilingkod. Kasi mapapagod ka. Mabe-burnout ka, magre-reklamo ka, isang gawa mo pa lang, nagreklamo ka na. Because walang may nagbago eh. Your heart was not changed. Your mind was not renewed. We don't understand fully yung salitang service. Kasi yung service sa atin, makagawa tayo ng isa, okay na yan. Dapat i-appreciate na nila ako kasi nakagawa ko. Tumugtog ako, kumanta ako, ginawa ko to. I was doing this, I was doing that. So they need to appreciate me. Tingnan nyo na lang po yung mga mas nauna sa atin. So yung mga nagpagal kung bakit umabot to sa 10th anniversary. Naghingi ba sila ng appreciation? Naghingi ba sila ng credit? Tapos tayo makagawa lang tayo ng isa, dalawa, dapat i-appreciate na tayo. How we look on to those na nag-sacrifice way back pa na umabot to sa 10. Nadinig ba natin, uy, appreciate nyo naman kami because kami yung nauna. No. Because I will understand na kapag yung banal na Espiritu na, yung kumilos, yung effort, yung energy, yung idea, yung concept, hindi naman nagaling sa atin eh. Hindi nagaling sa atin. We understand na nagaling yun sa banal na Espiritu. So we thank the Lord for that. And we don't take, yes, we thank the person, but we appreciate more yung ating Panginoon. Tama? Hindi mo maintindihan ang ginawa ng Panginoong Jesus habang siya ay nabubuhay dito sa lupa kung walang banal na Espiritu. Why? Anong ginagawa ng banal na Espiritu? Siya yung magpapaliwanag. Have you seen the Passion of Christ? Yung moment na yon sa ating EJR, yung moment na yon na pinapako sa cross, you will never understand that. Hindi mo maintindihan yung pain na yon unless the Holy Spirit will speak to you. Ganito yung pinagdaanan ni Kristo. Hindi natin maintindihan yon. Manonood lang tayo, dadaan lang yun sa ating isip. Why? Because hindi mo kasi naintindihan. But if the Holy Spirit will intervene, will explain, will illumine, makikita mo kung bakit ka nasasaktan din. Kasi hindi si Jesus dapat yung nandun, ikaw dapat yung nandun eh. Kasi kasalanan mo. Now, so we will move sa first point po natin. Number 1, dito po sa Do You Experience the Ministry of God?
the confession as Jesus as Lord and Savior through the Holy Spirit. Sinabi po ni John, however, when He, that refers to the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. He will glorify me. Me is Jesus Christ. For He, the Holy Spirit, will take of what is mine, this is Jesus Christ, and declare it to you. So, the ultimate goal of the Holy Spirit was to glorify the Son. This is to glorify Jesus Christ. So, i-explain niya sa atin kung bakit hindi tayo panay banal na Espiritu, banal na Espiritu, banal na Espiritu. Because i-glorify ng Holy Spirit si Son. So the one that we will glorify bilang isang tao is not the Holy Spirit, kundi si Jesus Christ. Naintindihan po natin? Why we understand more of Jesus Christ, why we understand His sufferings, yung painful things niya na pinagdaanan, yung purpose niya, bakit siya dito, from being God, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, bumaba siya bilang tao, because naiintindihan natin yun dahil someone is doing this for us. The Holy Spirit is trying to explain everything for us. So, apart from the Holy Spirit, you will never know Jesus Christ. You can read the encyclopedia. You can read the Bible every day. Basahin mo man, kabisaduhin mo man, pero hindi mo maintindihan yon without the Holy Spirit. The Holy Spirit will always glorify the Son because yan ang goal ng ating banal na Espiritu. The Holy Spirit always teaches us on the authority of His Word. Hindi po pwede na sasalungat yung banal na Espiritu sa kanyang salita. Bakit? Siya po yung author. Hindi siya yung nagsulat ng Bible, ng 40 authors na yun, yung 40 writers na yun. Pero siya yung nagbigay ng kanilang isusulat. So He is the author. He was not the literal writer, but He was the author. So kung siya yung nagsulat, hindi niya pwedeng sasalungatin niya yon. Hindi siya pwedeng lumabas sa Bible kasi yun yung revelation na ginawa niya. Then we will move sa number 2. Okay, yung number 1 po, the confession of Jesus Christ as Lord and Savior through the Holy Spirit. Number 2, illuminating our understanding on Scripture. Nadidinig na po natin yung salitang illuminating. But this is simply reading with understanding. Understanding the right interpretation, and we recognize the truth. Tanong, naiintindihan at natatagpi-tagpi ba natin ang pagkaunawa sa Biblia habang binabasa at inaaral? Naiintindihan natin agad? Natatagpi natin agad? Hindi, di ba? It takes time, it takes effort, it takes reading, it takes research kung bakit natatagpi. Honestly po, parati po akong nagsasabi nito. Ako po ay, nung una ko ring Kristiyano, maybe kagaya nyo rin ako, hindi ko po kayang i-explain ang John 1:1. Ano po yung John 1:1? The beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung just andali explain nun, palitan mo lang yung verbo ng Jesus Christ. Hindi po ganun yun. Kasi po, when you explain the John 1:1, you need to explain the pre-existence of God, you need to explain the Trinity of God, and you need to explain the deity of God. It took me years. It took me years para maintindihan ko yun. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon na hindi na ako nahirapan sa part na yon. It's because natutuwa po ako sa pagkilos ng Panginoon na naunawaan ko yun. Naway po, tayo din po sana that because that verse was one of the central verse ng Bible. Sana kapag pina-explain din po tayo ng John 1:1, maintindihan din po natin yun bilang isang Kristiyano. But for now, it's okay. Kapag hindi po natin naintindihan, we still have a lot of time. Pwede pa po tayong mag-aral, pwede pa po tayong magbasa.
So, let's try to understand in layman's term yung salitang illuminating. So, illuminating, it means lighting the dark area. Removing the one that blocks the eye to see and removing the clog of the ears. May ano sa tenga? Tutuloy kasi sa amin yun eh. Tutuloy din po sa inyo. Ano? Wow. Okay. So, ito po yung ginagawa ng banal na Espiritu. Kung bakit po, ang hirap intindihin kapag wala pa pong banal na Espiritu. Kasi po, madilim po talaga yan. Madilim yung ating mata, yung ating isip. Ang dilim-dilim, Genesis 1:1 na lang, hindi pa natin minsan ma-explain. Diba? Yung pagkasabi ng, ano yung pinakaunang create? In the beginning, God created the heaven and the earth. Sablay agad, kasi hindi yun yung unang create. Diba? So, in illuminating, bibigyan tayo ni Lord ng kaliwanagan. There was already, nandun na yung places na yon, yung area na yon. All you need to do is makita mo yon. Kasi nasa Bible na. Tapos, pagdating sa removing that blocks the eye, okay, may katarata si Brother Ivan. may something na nagbablock sa atin eye, kaya hindi natin nakikita yung meaning nung sa Bible. When it comes to illuminating, the Holy Spirit is removing that para maintindihan natin yung Bible. Kaya yung mga bagay, yung mga foreshadowing na nangyari sa Bible, hindi natin yun maunawaan. You know what is foreshadowing? Yung 4 na anino. Foreshadowing. Diba? Ang daming foreshadowing sa Bible na kinonfirm dun sa pagdating ng ating Panginoon. See, even the foreshadowing, hindi pa natin alam. But the Holy Spirit will be the one to remove that block sa ating mga mata para maintindihan natin yun. Sa ating tenga, kung bakit 10 minutes pa lang, parang ayaw mo nang makinig, parang wala nang yung retention span ng tao, parang wala ka nang gana. Parang at kapag nagsasalita ng malalim, hindi mo rin nagigets. Tapos, sometimes, i-research. Kagaya sa akin, isisinonym ko, ikukunin ko yung Greek, kukunin ko yung ganito, ganyan, para lang maintindihan ko. Ganun yung proseso. So, naintindihan po natin yung salitang illumination, yung illuminating. Okay. So, in illumination is not the ministry of revelation. All has been revealed in His Word. Ganito po yan. Alala niyo po yung 10 Commandments? Diba? Binigay yon kay Moses. Yung una, sinulat ng Panginoon. Binasag ni Moses. Pagdating ng Deuteronomy, the repetition of the law, si Moses na yung nagsulat. So yung una, wala pa pong revelation nun. Yung revelation nun is nung sinulat ni Lord. Kasi hindi pa po ito nasabi. So nung naisulat na yung 10 Commandments, that's the revelation. Yung isinulat na ulit, hindi na po revelation tawag doon. Okay? So everything was revealed in His Word. Ngayon, kapag nakadinig po tayo ng preaching na isang pastor na nagbigay ng certain revelation, na sinabi, ito yung revelation sa akin, hindi ito nasusulat sa Biblia, magtaka ka na po. Kapag outside the concept ng Bible, tapos he speaks about revelation, wala na pong nireveal pa si Lord. Lahat po na isulat na. Kuya Jess, yung pandemic, Kuya Jess, yung mga pestilence, Kuya Jess, yung mga second variants or ano pa dyan, yung mga gera, mangyayari po yan, naisulat na po yan. Huwag na po tayong magtaka. Huwag na po tayong maaligaga. Mangyayari po yan. So kung may mga pestilences, yung mga famine, yung mga wars, huwag na po tayong mabigla doon. Hindi po yan revelation. Naisulat na po yan. Fulfillment yan ng mga naisulat. So illumination is inseparable from the Bible. It works on what the Holy Spirit written in His own words. Of course, hindi pwedeng mag-reveal or mag-inspire or magbigay ng kaalaman ang ating banal na Espiritu outside sa Bible.
Hindi po pwedeng ganon. Because the Holy Spirit always nag-i-stick po talaga siya sa kanyang sinulat, which is the Bible. Does not change the nature or message of the text. The Holy Spirit will change the reader's understanding in accordance to His purpose of writing the passage. Kasi yun ang nangyayari sa atin, pagkabasa, interpret agad. Tapos nung binasa ng pastor, saan niya nakuha yung ganong interpretation? Saan niya dinampot yun? Hindi po kasi nababago yung interpretation of the text. Yung nababago, yung bias, due to biases po natin. Kasi po, kung malungkot ka, kahit yung text, yung verse na masaya, magiging malungkot. Kasi nakadepende yun sa emotion mo. That's how we base it. Pero there is only one meaning in each passage. Iikot ka lang doon, hindi ka lalayo doon sa meaning na yun. Now, in last, interpretation is not through biases of emotion, but proper procedure in exegeting or digging up the real meaning. For no one woke up that he understand the Bible right away. Kung ibig sabihin nito, sa illuminating, sa interpretation process, it needs effort, it needs study, it needs you to research, it needs time, pagpapagal, pagbabasa, pagsisearch. Wala po sa mga doctorate, wala po sa mga naging masteral na sa pastors, wala po sa mga pastor lang na bigla na lang nila naintindihan ito lahat. Wala pong ganon. Imposible po yun. Kasi they need to exegete and to dig up the real meaning. Sa pag-aaral, okay, kailangan po maging mabusisi ka. Kailangan tama yung procedures ng inyong pag-i-interpret. Kagaya na lang po ng mga nadidinig po natin, I'll be honest, RNC, yung kumanta ng Sayong Yakap. Nadinig nyo na po siya? He is using allegorical, he's using metaphorical, na kapag binasa mo, kapag napakinggan mo, ang ganda, mag-preach. Try to search it on the Bible, kung nasa Bible ba yung kanyang mga sinasabi. Be aware po tayo sa mga ganon. Now, sabi dito sa Proverbs 2, 1-5, My son, if you receive my words and treasure my commands within you, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. Yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding, if you seek her as silver and search for her as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Even the Bible says, pagsikapan mong i-search, pagsikapan mong isik ang banal na salita. Kung bakit hindi pa tayo nakakaintindi, maybe, possible, hindi tayo nagsisik, hindi rin tayo nagsisearch. Kung bakit po ganon, let's try to assess ourselves, bakit hindi ko pa ginagawa yun. 3, the one thing that compels you to pray, to sing with meaning, sincere devotion, true service, and real commitment to the Lord. Ito po, yung banal na espiritu, yung nagko-compels, yung nagpupush, yung tumutulak sa atin para tayo manalangin, para tayo kumanta na merong meaning, na merong emosyon, na merong katotohanan at spirito, merong sincere devotion. Hindi lang yung bigla ka lang nagbabasa tapos pag binasa mo, kalas. True service, yung true service, hindi po yan nagbibilang ng kanilang mga nagagawa, but this is being done by heart, na naiintindihan po natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. That's why we are giving it back to the Lord. And understanding na lahat ng kakayahan na yon ay hindi nanggaling sa atin, kundi sa Panginoon. And real commitment to the Lord. Now, I always remember this when isa sa mga kapatid po natin have this on the devotion. Is yung tinatawag na Worship Beyond Friday. Sino po sa atin yung nag-aaral, yung nagbabasa, yung kumakanta, nakikinig, nagde-devotion,
during Saturday to Thursday. Worship beyond Friday. Because ang dali po kasi magpanggap dito kapag ganito. Umupo ka lang, mag-behave ka lang, itaas mo lang kamay mo, ibuka mo yung bibig mo, worship. Makinig ka saglit, 10 minutes, 15 minutes, labas, balik, worship. No. The worship is always beyond Friday. Kung ano yung ginagawa natin after this service, after this Friday, will we do worship? Will we choose worship? Or we will go on sinning? The unseen actions that do not need recognition from men but are happily done by heart. Ito po yung sinasabi ko po kanina. Napakasarap po na maglingkod sa Panginoon na kahit hindi man tayo makita, hindi man makita yung behind the scene, pero nakikita yung output na yung gumagawa dun sa mga behind the scene na yun, sa mga lahat ng pagkilos na ginagawa ng bawat isa, is ginagawa po natin na masaya sa ating puso. Sana po ganun yung ating pong intention sa pagsiserve sa Panginoon. Ito po, listen to this. Umiyak, humahagulgol, lumuhod, at may speaking tongues pa habang nagkakantahan. Sounds familiar? Sounds familiar? Pero patuloy pa ding namumuhay sa patagong kasalanan at walang pagbabago. Ang saklap po nito, but it's the reality. Hindi lang po sa ating panambahan, hindi lang po, kundi it's general to all, applies to all na mga nag-a-attend sa isang panambahan. Yes, umiiyak ka during praise and worship songs, humahagulgol ka, and even napapaluhod ka pa. And sometimes nakakabanggit tayo ng mga salita na hindi din natin naintindihan during ating kantahan. Pero what happens after that? Because kung ang tunay na banal na espiritu talaga yung nagpabigay sa iyo ng iyak, yung nagbigay sa iyo ng bakit ka humahagulgol, yung reason ba't ka lumuluhod, sa dulo niyan merong pagbabago. Sa dulo niyan merong changes na mangyayari. Hindi po pwedeng wala. Kasi it's the same Spirit, it's the same Holy Spirit na nagbibigay ng totoong buhay at nagbabago, at siya din yung magagawa sa iyo nito during repentance stage or during confession stage, na alam mo na yung nakikiniig, nakikiusap sa iyo yung banal na Espiritu, hindi pwedeng walang mangyari sa iyo. Kasi yung banal na Espiritu, one of His goal was to change us. Baguhin tayo. Hindi lang every Friday ka umiiyak. Every Friday na lang. Iyak ka nang iyak. Every Friday na lang humahagulgol ka. What happened to you the next days? What happened to you during these days? Beyond Friday. Tanungin po natin ang ating sarili. So, do you experience the ministry of the Holy Spirit? The confession of Jesus, the confession as Jesus as Lord and Savior through Holy Spirit, illuminating our understanding of the Scripture, the one that compels you to pray, to sing with meaning, sincere devotion, true service, and real commitment to the Lord. Yan po lahat ay gawa ng banal na Espiritu. Now, let's go to number 10. It's a very hard thing to discuss. Can you discern between spiritual truth and error? Sa binasa po natin kanina, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. If yung spirito na yon ay nanggaling sa Panginoon, praise God. If that preacher, if that exhorter, if that teacher teach about the Bible and the genuine teaching, praise God. Alam na po natin yon. Kung merong katotohanan, merong peke. Merong genuine, merong fake. Because many false prophets have gone out into the world. So, meron pong tinatawag na spiritual or discernment of spirit or spiritual discernment. Ito po ay isa din po sa mga binibigay ng banal na Espiritu. So primarily,
is the ability given by the Holy Spirit to judge between true and false teaching by the standard of the Scripture. So ito po, isi-secure po natin dito. Let's understand this, Yung true and false teaching, okay, malalaman po ito natin or matetest siya natin using this. Using the Scripture. So the problem is, kapag hindi mo to alam, sablay ka dito. Tama? Kapag hindi mo alam yung Scriptures, yung gagamitin mong test, it will be through your emotion, through your experience, which is hindi na maging tama kasi yung standard is yung Bible. So this includes both recognizing the influence of the Holy Spirit, emotion, and the demonic deception. Na-explain na po natin ito ng BS. And the gift and the skills of separating divine truth from error. So, tanong, how to test the Spirit? Paano susubukin paano i-check kung yung nagsasalita is tama o hindi? Very good. Through the lens of the Scripture. So, dapat alam po natin yung nakasulat sa Biblia. Na wag po tayong magpapadala lang kasi ang ganda sa tenga tapos okay na yon. That when every time na nakikinig tayo kay Stephen Prado, ang ganda magsalita but we are not checking the verses kung saan niya pinagkukuha, yung interpretation niya, ano na nangyari. So we need to check it. So, can you discern between spiritual truth and error? We have these two. Exegesis and eisegesis. Alam na po natin meaning to, di ba? Exegesis means to take out. Eisegesis is to lead into. Pero po, nowadays, ay meron pong sumisikat at merong nagiging laganap na tinatawag na narcissism. Alam niyo po ito? Putting himself into the Scripture. Hindi naman ikaw dun eh. Pero nire-relate mo parati yung sarili mo na feeling mo ikaw yung pinapatungkulan. Yung example na po na to is happening kasi po, familiar po kayo sa Marcionism. Ito po, nireject na po ito around 15th century na walang ganitong interpretation. Kaya ni-remove na po ito. Ni-remove na po yung narcissism. Pero ito po kasi yung nangyayari ngayon. Kanya-kanyang interpretation na sa Bible. Kanya-kanya nang bigay ng meaning. That even to the point na porket nakabasa ka ng you sa Bible, ikaw na yun agad. Hindi po ganun. Merong mga messages na hindi po para sa atin. May mga messages na para sa atin. May mga messages na para doon sa Israelita. Merong mga messages para sa mga rebelde, sa mga mapupunta sa impyerno, para sa mapupunta sa langit. At hindi po lahat para sa atin yun. Naintindihan po natin. And let's not put this kind of interpretation, yung narcissism na in every scripture na lang, kasama ka doon sa passage. No, sometimes the Lord just wanted to give some idea kung ano yung mga plano niya, kung bakit na ito ginamit. Bakit si Judas? Kung hindi si Judas, gagamit siya ng iba. Kung hindi si Judas yung maghahanap siya ng tao, pipiliin niya pa rin yung tao. It's just that it happened na si Judas yung pinili niya. So we need to understand that thing. So, we are not tested by moral teaching, experiential grounds, and emotionalism, but we are taught about Bible solid doctrines. 1 Timothy 6:3 and 4. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahuhusay na salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan, siya ay palalo, walang nauunawa ang anuman, at siya ay nahuhumaling sa mga usapin, sa pagtatalo, tungkol sa mga salita na pinagmumula ng inggit, away, paninirang puri, at mga masasamang hinala. So, napaka-clear po ito. Yung mga tao that teaches wrong doctrine,
walang nauunawaang anuman because they did not check the Bible, they did not seek, they did not search, they do not do talagang digging deeper. Basta makapag-interpret sila, ox na yun. Pero what the Bible says, darating yung panahon na yun na isusulat eh. Sa ating panahon ngayon, ang dami na yan sa Facebook. So, check the biblical foundation and interpretation. So, paano natin matitest yun? Tingnan natin yon. Listen and examine if it's written in the Bible. Kung ang sinasabi ko po ay wala sa Biblia, please check din po yung mga sinasabi ko. Okay? Error will always be visible. Mahalata po yun kapag tayo po ay nag-aaral. For God opens the spiritual eyes and gives us the spiritual discernment. So obvious po yun. Kapag si preacher dito ay nagsasalita ng kung ano-ano, madidiscern po natin yun. Because nandun po yung banal na espiritu na nagbibigay ng kaliwanagan. Number 2, Christians are designed to listen to the truth and will not depart or turn away from it. 1 John 4:6, we are of God. Kung sino nakakilala sa Panginoon, nadidinig nila, hears us. He who is not of God, hindi po yan nakikinig. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. So, ang isang Kristiyano, nakadisenyo po yan na makinig. Hindi po yan palipad-lipad yung isip. Hindi po yan pawala-wala mo sa cellphone, Facebook, magla-like, tapos babalik sa message. Hindi po ganun because we are designed to listen. Anong papakinggan natin? Yung mga katotohanan. And Christians accept it, yung mga katotohanan. And those who are not accepting the truth, ito po yung nagiging problema. Okay. So if a professed Christian, yung mga nagsasabi na Christian sila, Christian ako, choose to turn away from the truth, then he is not a Christian at all. Basic na lang po yan. Huwag na po tayong magtaka kung bakit may mga bigla na lang tumataligod sa pananampalataya. Mangyayari po yan. Sinabi na po yan sa Bible. And isa sa mga rason dyan, hindi naman talaga siya Kristiyano in the first place. A Christian is always changed by the Word of God and will be the same reason, and it will be the same reason why we will abide. Alam niyo po, ang isang panambahan, if a church requires us to attend Bible study, to listen to the Word, wag po tayong mag-ano doon. Wag po nating imaliin yung concept. Kasi kung bakit po tayo na-change, nakadinig po tayo ng salita ng Diyos. So hindi yun magiging rason para hindi ka dumalo sa mga gawain na patatalikod ka. Kasi may mga BS sila ng mga requirements. May mga ganito silang requirements. Yun yung naging rason kung bakit ka naging servant. Yun yung naging rason bakit ka na-save. So bakit mo ngayon babaliwalain yun? It's a very great question kung nabago ka nga ba or nagpapanggap ka lang na nabago ka. A true Christian will be heard on the true meaning of the message but will acknowledge and humbled by the Lord. Yung tunay na Kristiyano, masasaktan po yun, normal. Because yung sermon, alam po yung sermon? Yung sermon po, sa Tagalog po ng saksak, stab, sasaksakin ka. So if a sermon doesn't stab you, it's not a sermon because yung tunay na sermon will stab you always. Sasaktan ka. Hindi yung intentionally na sasaktan ka na, para lang sa'yo yung message. Hindi po ganun na. Yung real meaning. So, masasaktan yung tunay na Kristiyano, pero i-acknowledge niya at papakumbain siya ng Panginoon. Sige po. 1 John 4:5. Ito sa mga hindi po nakikinig. They are of the world, therefore they speak of the world, and the world hears them. Sa mga nagsasalita po, sa mga nagpipreach, sa mga tao na hindi naman talaga nasa Diyos, papakinggan po sila. Why? May mga simbahan that accepts LGBTQ, XTYG, LG, ano pa. Lahat po yun, whether you are gay or a Christian, yes, Christians should accept it.
accept po natin yon. Tama po yun, na kailangan natin silang tanggapin as part ng pagmamahal natin sa kanila. But yung point na hindi mo man lang sasabihan, hindi mo man lang i-correct bilang isang panambahan, there's something wrong. There's something wrong. We accept yung mga kasalanan po sa simbahan. Of course, no one is perfect here. Wala pong may malinis na buhay sa atin dito. Kaya humihingi po tayo ng tulong sa Panginoon, and the Lord uses each and every one of us para maitama yung buhay. Pero po yung mga bagay o yung mga preachers na yung mga makamundong pagtuturo, they speak of the world. Joel Austin, ano po siya? He accept, hindi nga siya sure sa kanyang kaligtasan eh. He accepts all people, whether you're black or white, gay or straight, lesbian or a girl. He accepts it, everyone. And they are all entitled to go to heaven. Sino nagsabi? The Bible is very clear na if you are doing sin, hindi naman yung kasalanan yung ipapadala sa impyerno eh. Yung ipapadala yung nagkasala. So meaning, the Lord hates sin and the Lord also hates the sinner. Pero hindi na nanatili doon. The Lord will change the sinner, those who wanted to submit. So yung mga pinili niya, babaguhin niya. Ganun po ang sinasabi sa Biblia. So why we need to examine? Ay, dito pa po pala. So number 3, false teacher speaks for and from the world, and the world listens to them. False teacher are always pleasing to ears. Masarap po talaga yan sa tenga, I guarantee. False teacher accept the world. False teachers are always compromising with the truth. False teacher twist the biblical truth into motivational and emotional explanation. Sana po alam na po natin how to define a motivational and an emotional explanation. Sana po matukoy na natin yon, na hindi na po tayo magdadala, ito emotional, ito experiential reason, ito emotional, to kasi may pinagdadaanan siya, nire-relate na lang. Sana magets na po natin yon. And last, false teacher amaze the world through by signs and wonders. So why we need to examine and test? Many false prophets have gone out into the world, and Christians are even deceived. Satan has effectively used enemies disguised as gift to lure people away from the truth of God and into destruction error. Churches in our generation, ito po, listen to this. Churches in our generation is in severe state of confusion because of weak doctrines, relativistic thinking, worldly methodology, inaccurate interpretation of Scripture, lacks internal discipline, and spiritual immaturity. Ito po ang katotohanan. Ang dami pong churches na napagdating sa doktrina, pagdating sa katuruan, walang alam. At hindi po yan yung tinuturo sa Bible. Sige po. Few slides na lang ako, kuya. So pagdating po sa pagkain, kung gusto po nating i-check yung pagkain, we check this one, right? Will Exter. Ayan. Sa quality. Sino pang quality dito? Ivan. Boss Mike. So chine-check natin to. And lalo na yung ingredients. Chine-check natin. Pagdating sa basketball, meron din tayong binibet. Gusto natin, si Kerry kasi magaling siya mag-dress. Si Lebron kasi talagang kalabaw sa kalabaw. Si Jokic matalino, si Giannis kalabaw din. So in choosing a specific team, gusto natin talagang meron tayong concrete na ebidensya na ito magcha-champion to kasi magaling ito. Tama? Sa pagbili din ng computer, pagbili tayo ng computer, hindi tayo bibili ng mga kuba. Yung kuba, panahon pa ni Kopong-Kopong yun. So in checking the computer, we check also the specs. Tama? This goes din sa ating panambahan. If dapat bilang isang Kristiyano, tingnan din natin yung mga panambahan. Seventh-day Adventist Church, King Jehovah's Witness, Catholic, and MCG.
Praise. Pakilakas na lang po. Ah, sana. Pa-volume po. Pa-volume. Ayun. Sana po, pagdating sa panambahan, hindi na po tayo ligaw. Sana po, sa pagdating sa pagpili ng panambahan, alam na po natin ang katotohanan. We don't need po ito. You don't need to be a seminary graduate or an expert on cults and world religions to distinguish truth from error. Sa Bible study po natin, ilang beses na po ito natin binabanggit. Yung mga kulto na to. Yung mga kulto, cult means teaching away or yung nagtuturo apart sa Biblia. Sana alam na po natin yon. Na kapag tayo nauwi sa Pilipinas, isa po sa mga hindi po dapat natin puntahan are these churches. So let's move on sa number 11. The last one. Have you suffered rejection because of your faith? Have you experienced animosity, hostility, rejection, bitterness, alienation, ostracism, prejudice, and outright persecution from representing and advocating what is right based on the truth of the Bible? Sa Tagalog, naranasan mo ba pagkalaban, puot, pagtanggi, kapaitan, pagkahiwalay, pagbubukod, pagtatangi, di makatarungang pagtrato at tahasang pag-usig mula sa representasyon at pagtataguyod ng tama batay sa katotohanan ng Biblia? Naranasan ba natin yon? Have you suffered rejection because of your faith? Ngayon, meron po kasing tinatawag na yung mga assumptions po natin in sharing the gospel. So, yung failure of the assumption, ito po. Refusal from invitation is not a rejection. Ni-invite mo lang si kapatid, simba ka. Tapos nagdrama ka na kasi ni-reject ka. Nag-invite ka lang. Hindi mo binigay buong buhay mo doon. Nag-invite ka lang. Huwag po tayong ma-depress. Huwag po tayong malungkot masyado if yung kapatid na in-invite natin ay nag-reject po. Huwag po. Hindi po yun rejection. Nauunahan ng baka ma-reject ako if mag-share ako. We have this feeling. Sa family natin, huwag na. Kasi baka ma-reject ako. Hindi ako magaling dyan. Siya na lang kasi siya may gift eh. Yung mga naging natin, ang dami nating kasama sa trabaho. Pero wag. Hindi ako magaling dyan eh. Hindi ako magaling mag-share, hindi ako magaling mag-invite. Siya na lang, mas magaling yon. Kilala nila ako. Kilala nila kung sino ako. For sure, hindi ako paniniwalaan pag nagsalita ako. Sino nakaranas? Or sino yung mayroong ganitong feeling? Yung taas ka ng kamay, sumisigaw pa sa pagkanta, active sa lahat ng gawain, walang absent sa service, pero hindi nagsishare kasi nahihiya. Tayo yon. Napaka-active po natin sa lahat ng mga gawain dito. Pero kahit simpleng pag-imbita, simpleng pag-share, hindi nagagawa. Merong hindi nagtutugma. Ito po yung mga failure of assumption sa pag-share ng gospel. These are all deception of the enemy. So truth about sharing the gospel. Don't be surprised if the world hates you. Huwag po tayong masurpresa kapag yung mundo ay galit po sa atin. Sabi nga ni Lexter, yung mga kaway-kaway, isa sa mga nagper-persecute dati. This is a command that being led by the Holy Spirit. We are only instrument. Jesus is the one that saves. Ito po let's be clear on this. Hindi po tayo yung nagliligtas sa kanila. Hindi porket pinag-pray natin, tayo yung may credit. Hindi po tayo nagliligtas sa kanila. Ginagamit lang po tayo. Okay, clear tayo dun People are not rejecting you, they are rejecting Christ. Be grateful if the world persecutes you and rejects you today. Last, seeing someone whom you shared, yung mga tao na siniran mo, nagbago and transformed,
should not gives us the feeling of pride. Ay, alam mo, ako yung nagpabago sa kanya. Ay, alam mo, ako yung nagpatanggap sa kanya nun eh. So, very, very proud ka. Instead, gives us humility to acknowledge the work of God. Hindi ikaw yung nagbago sa kanya. You were just the vessel. Okay? So, ito po yung 9, 10, and 11. Yung kadugtong at huling tanong sa ating series. Do you experience the ministry of the Holy Spirit? Can you discern between spiritual truth and error? Have you suffered rejection because of your faith? Now, being saved is not passing 50%, nor having 99% and miss the 1%. Mga kapatid, masakit man po ito sa akin sabihin, pero it is only yes or no. Genuine or fake, pass or failed, heaven or hell. Hindi ko po alam ang estado nyo. Hindi ko po alam kung saan kayo patungo. Ikaw lang at makakasagot niyan. Ngayon, kapag hindi pa at wala pa talagang sumasagi, dun sa 11 na tanong, magtaka ka na. Magtaka ka na. Now, ibabalik ko po yung binasa natin kanina. Dito. Gayon pa man, kung sigurado ka sa iyong sariling kalagtasan, magkakaroon ka ng discernment na malaman kung sila ba ay ligtas o hindi. Kasi kung tunay kang Kristiyano, the Lord will give you that discernment. Yung family mo, yung katabi mo, yung mga kakilala mo, imposible po yan because isang banal na spirito lang yung nagwi-work sa atin. Isa lang yung nagsulat sa Bible, isa lang din yung nagsulat isa lang din yung naggabay sa mga nagsusulat, at siya din po ang banal na espiritu na nandito ngayon sa atin. So imposible po yun na hindi natin ma-discern at malaman kung yung mga family ba natin, yung mga tao sa mga ministry ay saved o hindi. Alam po natin yun. If you pass those tests, you can have confidence before God, and you may know that you will have eternal life. Sa lahat po that they have that confidence right now, praise be to God. Purihin si Lord at tayo ay kumpiyansa na tayo ay ligtas. At to those na nagdududa, tayo po ay tumayo. I will pray for you mga kapatid.